Mr. Alden Richards, totoo nga bang dinedma si Miss Catherine Bernardo sa ganap na ito? Ang lahat na yan. Okay, let's go. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. O lahat ngayong araw, hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan po ang ilan sa mga kaganapan sa Guillermo Awards kung saan si Alden Richards ay pinangalan ng Phenomenal Box Office King. Humiling si Alden Richards ng suporta para sa Philippine cinema sa kanyang acceptance speech. Inirang na Phenomenal Box Office King si Alden Richards sa 53rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards 2025 na ginanap kagabi June 28. Ito ay para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Hello, Love Again 2024 kasama niyang bumida sa naturang pelikula si Catherine Bernardo na inirang namang Phenomenal Box Office Queen. Ang pelikulang ito ang kasalukuyang may hawak ng record bilang highest grossing Filipino movie of all time. Ito ay sequel ng pelikulang Hello, Love, Goodbye na ginawa ni na Alden at Catherine noong 2019. Sa kanyang acceptance speech, humiling si Alden ng suporta para sa pelikulang Pilipino. Sinabi niya, alam niyo po, ever since I was able to do the Hello, Love franchise, minsan hindi pa rin po ako makapaniwala na it became part of history when it comes to the Philippine cinema. And given the opportunity to the sequel of Hello, Love franchise, we're being skeptical po because of what's happening in the cinema industry. Some local films are very much struggling even up to this point. Naniniwala po kasi ako na for the Philippine cinema to poster, we really need help from everyone. The government, the producers, the actors, and we have to have common goals po para maiangat natin ang Philippine cinema again. So with this recognition tonight, I hope hindi po mapagod ang producer, ang mga gumagawa po ng pelikulang Pilipino para makapag-produce ng mga kalidad na proyekto para sa mga manonood na nating Pilipino here and abroad. So yan po yung ilan sa mga laman doon ng kanya pong speech na nasabi pong dito sa acceptance po ng kanyang award. Pero ito nga no, dahil iniintriga ngayon si Alden Richards dahil tila baga hindi daw di umano or dinedma ni Mr. Alden Richards si Catherine Bernardo sa kanyang acceptance speech. So yun po yung usap-usapan ngayon. Tuloy, nagkakaroon po ng parang interpretation ang maraming mga netizen na tila bagay ito'y confirmation na may hidwa at di umano ito si Catherine at si Alden. Ayon sa Petroika, isa na naman balitang pinag-uusapan sinasabing tensyon sa pagitan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards kay Catherine. Hindi ito nakadalo sa Guillermo Mendoza Memorial Foundation or GMMF Awards kung saan siya ay awardee. Habang si Alden naman na awardee rin sa parehong gabi ay hindi man lang nabanggit si Catherine sa kanyang acceptance speech. Madaling mahango rito ang haka-haka sa fan market. May hidwaan, may tensyon, o baka binasa ng exhibit crowd. Tauhan na Petroika bilang celebrity public spotters ay mabilis bumuo ng tanong, may hidwaan na ba talaga si Catherine at si Alden? So, sa konteksto po nito, dating suitors at mga collaboration, ginamit ng PEP ang narrative tungkol sa mga dater ni Catherine, kabilang sina Alden Richards, bilang bahagi ng what if na dating chemistry mula sa alaala ng fans tungkol sa Catherine. Kay Catherine, Daniel Padilla at Kat Alden. Catherine, Alden Richards pairing. Madaling tumalon ang perpektong template ng contact center, mga OTP, mga high expectation ng fans sa may love team. At of course, meron ding mga media coverage of fan speculation with regards to that. Patok ang speculation ng pagitan ng dalawa dahil sa iba't ibang episode dati nang na-feature mga kwento tungkol sa kanila, umiikot sa idea na may possibility silang mag-crossover. Pero sa ganitong pagbibigay diin media, isang miss event o hindi nabanggit na pangalan agad ang nagaganap ang fan click, social media frenzy, impression and cold shoulder. So hindi pagbanggit nga nitong si Mr. Alden Richards sa pangalan ni Catherine ay ang dami na pong naglabas sa mga issue. Samantalang may mga kadahilanan kung bakit wala dun si Miss Catherine. Una, hindi siya dumalo dahil marami po siyang mga possible na reason. Una, sa katotohanan si Catherine ay hindi nakarating sa GMMF Awards dahil meron po siya tinatawag na busy schedule, conflict ng commitments, film endorsement, taping, personal reason. Hindi ito automatic na tanda agad ng kanilang hidwaan. Si Alden, awarding nga pero hindi nabanggit na Catherine. Yan ang mga kumakalat ngayon. Sa anumang acceptance speech, maikli lang ang oras at may priority ng production team at output for showbiz collaboration
operators, managers, or network, hindi ba pwedeng hindi nabanggit dahil technical production, oversight, or script? Hindi rin natin sigurado, ibang ba ang speech or scripted? Hindi automatic knee-jerk na sign of good vibes. Hindi naman porkit na hindi nabanggit si Miss Catherine, ay parang dinedma na, diba? Sinabi nga po dito, sa isang awards night kasi, meron po tayong tinatawag na oras at may mga nakahanda na pong speech yan. Ang mga team po ng nitong awarding ceremony na ito ay nagbibigay po sa sila ng parang kailangan mo sabihin during the speech. So, nandun na lang po talaga yun sa awarding kung ano po yung idadagdag mo. Pero, meron po kayong time allotment na kailangan nyo pong sundin dahil po meron kayong oras na sinusunod. Kaya hindi po pwede na sinasabi ng ilan na porket hindi nabanggit ni Mr. Alden Richard si Catherine ay meron na po silang idwaan or meron na po silang hindi pagkakaunawaan. Hindi rin natin sigurado na ito pong mga ibang showbiz outfits kasi powderize, ang maliit pang pangyayari is pinapabig nila, pinapalaki nila yung psychological effect kapag may drama kahit newly minted or ano pa mang mga bagay. So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mga rason. Kaya hindi natin pwedeng mag-jump into conclusion na parang may hidwaan yung dalawa dahil di lang sila nabanggit. Kung mapapansin po ninyo is marami na pong mga awards doon na pinalagpas itong si Miss Catherine Bernardo dahil meron siyang mas mahalaga pa para dun sa pag-accept ng awards kesa po dun sa pag-akyat sa stage kasi mas nangunguna pa rin sa kayo tinatawag na professionalism. Hindi naman pwedeng ipagpaliban niya yung trabaho niya dahil meron siyang award na tatanggapin. Yun po magiging unprofessional, diba? Kaya naman kahit po gustong-gusto ni Catherine Bernardo na pumunta sa awards night na yun, inuna niya pa rin yung trabaho because of being professional. So, dapat po maintindihan po ng mga fans yun. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magre-react tayo sa ilan sa mga comments ninyo sa comment section. So, unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer po natin na si Gloriosa. Sabi niya, totoo sila Daniel at Catherine yun, luma na, pero hindi sila naghiwalay dyan. Kaya tigilan nyo na ang Kat din. Huwag panggulo ang mga kampo ni Daniel. Huli na kayo dahil mas gusto ni Kat si Alden kesa kay Daniel. Kasi subok na, kaya huwag mga pasaway. Ayan. So, ito yung kanyang opinion with regards to this, Actually po, luma na talaga yung mga posts na naglalabasan kayo sa social media. Kaya nga po, may fact checker tayo. Sinak-check natin yung mga ganong klase ng news para at least, diba, hindi tayo masyadong aasa. Baka mamaya iba talaga yung gusto ni Catherine. Sabi po ni Miss Dimang, hindi kayo fans ng Katniel pag hindi niya alam ang drawing ni Kat. Yung mga picture yan, wala namang edit, nagpapatawa ka lang. Mahal pa ni DJ si Kat, lalo na si DJ. Kaya ginawa niya, solo era. Sinabi ni Kat, solo era siya ngayon. Pwede ba, tigilan niyo si Kat at DJ? Wala naman kayong magawa kung mahal nilang isa't isa. Diba sinabi ni Tita Carla, mahirap malimutan ang nakaraan kung mapanood niyo yan, panoorin niyo. Malaki ang pasasalamat ni Tita Carla sa family ni Kat, pati si Kat, tumigil na kayo. Walang katotohanan ng mayor nyo, pati si Alden. Trabaho lang sila, walang personalan. Okay.